Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli mga idol sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, hindi sa ating mga follower. Salamat nga pala ng marami sa inyo mga idol sa walang sawa niyong suporta sa ating channel. At kung hindi dahil sa inyo mga idol, wala tayo rito. Di ba? Kaya lang naman ang aking pag-asa at ang aking lakas ng loob sa larangan ng pagbablog. Although tayo ay nakakantsawan dahil wala naman tayo ibang content kundi kwentuhan lang, okay lang naman yun, di ba? Kahit pa paano mga idol, may makukuha naman kayong magandang informasyon at idea tungkol sa ating mga pinagkukwentuhan, di ba? Tama. Tulad ng mga ibinabahagi ko sa inyo tungkol sa aming trabaho sa larangan ng serbisyo publiko bilang mga dupon tagapamayapa, nakakakuha kayo ng idea kung paano sistema ng mga reklamo tungkol sa barangay. Dahil bilang dupon tagapamayapa nitong aming barangay, nakakakuha kayo ng technique kung halimbawa at meron kayong gustong ireklamo, na lalaman nyo yung tamang proseso sa pagre-reklamo, di ba? Tama. Ganun din naman, kung halimbawa naman yung inyong reklamo ay hindi pang barangay, alam nyo na rin kung saan nyo dapat idulog yung inyong mga reklamo. Ganun mga idol, kaya kahit na puro kwento-kwento lang itong ating programa, may napupulot din kayong sistema tungkol sa sistema ng ating pagbablog, di ba? Tama. At nagpapasalamat pa rin ako ng marami sa inyo dahil kahit ganito lang ang ating content, tinatangkilik nyo pa rin. Kaya salamat ng marami sa inyo dahil nasa inyo talaga ang aming buhay bilang mga vlogger, nasa inyo mga viewers. Di ba? Tama. Pero kahit wala tayong viewer, okay lang. Talagang ganun lang. Ngayon, ang paksa ng ating tatalakayin, tulad pa rin ng dati mga idol, may kaugnayan ito sa pang-araw-araw na ating nakikita sa ating mga kapaligiran, gayon din sa ating mga kapwa vlogger na napapanood natin sa kanilang mga pagbablog sa larangan ng YouTube. Tulad na ikukwento ko sa inyo, yung napanood ko kagabi, doon sa, hindi ko matandaan kung anong programa yon, pangyayari yun sa parting Bulacan, na merong karsada roon na kinakatakutan at di umano ay may mga nagpapakita daw na kung ano-ano mga espiritu at mga elemento. Pinuntahan nga ito ng ating mga idol na paranormal para imbestigahan o siyasatin yung sistema kung ano meron doon. At sa napanood ka natin, base sa ginawa nilang pag-iimbestiga, yung bawat puno doon, dinikitan ng idol nating paranormal ng papel at doon niya huhugutin o kukunin yung kasagutan sa kanilang mga katanungan. At the same time, meron doon isang babae na sila may third eye yata na nakikita yung sistema ng mga kung sino yung mga elemento o mga maligno na lumilitaw doon. At nakakausap niya di umano. Ayan mga idol, sa mga bawat lugar, sa totoo lang, meron talaga mga ganyan pangyayari. Bueno, sandali po ha. Yan, bueno, tuloy natin ang ating kwentuhan mga idol. Yung nga napanood ko no, sa YouTube na yun, lumalabas sa investigasyon nila na may kung ano-anong elemento ro na lumalabas o lumilitaw. Pero ako hindi ako palo doon sa
paranormal investigator na sumiyasat ng lugar. At ang sabi niya, yung daw lugar na yun ay talagang balwarte ng mga elemento at ng mga kung sino-sino mga espiritu. At ayon pa sa kanyang paliwanag, yun daw yung kumbaga, pati yata yung mga nangamatay doon, yung mga nagdisgrasya sa lugar na yun, nahahatak na nung mga elemento na naroon. Pero alam niyo mga idol, kung sisiyasatin natin maigi yung sistema ng mga ganyan, ayan mga idol sa totoo lang, itong mundo natin, hindi nila ito dapat gawing baluarte o gawing kanilang lugar. Dahil yung mga elemento na yan, tulad ng mga engkanto na yan at kung sino-sino pa, laman lupa na yan at iba pa, may mga sariling mundo yan na pinanggalingan. Napapadpad lang yan sila dito sa atin. At pag napadpad dito sa atin, nabanggit ko na sa mga una kong video yan, kapag sila napadpad dito, mamamahay na yan. At ang masaklap pa nga, kapag nandito na sila, pinaghaharian nila ang isang lugar na kanilang pinamamahayan. At ang gusto nilang alipinin, yung mga tao na katulad natin, na siyang tunay na may-ari nitong mundo. Hindi ito para sa kanila. Dahil sila ay may sariling mundo, di ba? Tama? Kaya ako, yung mga iba nating paranormal expert na ang paniniwala o itong mundo natin ito pinaghaharian ng mga elemento na yan at kung sino-sino pa dapat daw natin silang respetuhin at magbigay galang. No, mga idol, para sa akin hindi dapat. Bakit? Sila itong dumayo dito at sila itong namimirwisyo tapos tayo pa magbibigay galang sa kanila. Parang mali yata, di ba? Di ba? Ganun. Good morning, sir. Makikiano lang ako, boss. Kaya nga mga idol, nababanggit ko lang yan kasi nga, parang taliwas yata. Hindi yata maganda na tayo pa ang parang maninikluhod sa kanila. Di ba? Tama? Kaya sa totoo lang mga idol, yung bayaw ko nung nabubuhay pa yon, hindi siya sampalataya sa ganyan. Oo, at yan, hindi niya binibigyan ng hindi niya binibigyan ng kaukulang kasi nakakapirwisyo yan Hindi naman nakakatulong sa atin. Sa totoo nga niya, kagaya ng lugar na yon, pinaghaharian nila, pinamamahayan nila. Tapos magpapakita sila ng kung ano-anong itsura nila. Matatakot yung tao, kaya nagkakaroon ng aksidente. Diba? Tama? Kaya nga, sabi nga ni bayaw ko, nung siya nabubuhay pa, pinupuksa yan. Hindi yan binibigyan ng kaukulang respeto. Bakit? Hindi naman nilang mundo to May sarili silang mundo. Sila lang ang napapadpad dito. Di ba? Tama? May point yung bayaw ko. Kaya lang, yung mga paranormal nating expert na nag-iimbestiga sa ganyan, hindi naman natin sila kinukontra o kinakalaban. Kanila yun Paniniwala nila yun. Di ba? Kaya nga, ang akin lang, pareho kami ng prinsipyo ng bayaw ko na hindi dapat bigyan ng respeto yung mga yan. Pinupuksa nga yan dahil nakakapirwisyo di ba? Tapos, respetuhin mo. Ikaw na pinirwisyo, ikaw pa respeto. Mali yata. Sa tunay na pangyayari sa ating mga tao, sila ang dumayo sa lugar mo. Tapos pinirwisyo ka. Ikaw pa respeto. Di ba? Yan mga idol. Anong masasabi nyo sa ganyang sistema? Di ba? Tama? Dapat, sila ang dumayo dito, sila ang rumispeto sa atin. Hindi yung tayo ang re-respeto sa kanila. Pero hindi natin kinakalaban yung mga idol natin paranormal dyan at yung mga iba pa. Kasi kanila yun eksperto sila, kuno sa ganyan. Tayo naman, tulad ng lingkod, hindi naman tayo eksperto dyan. Pero,
kung ang pagbabantayan at ang pag-uusapan tungkol sa mga ganyang sistema, siguro naman kahit hindi tayo eksperto sa ganyan, alam natin. O, sa mga kagaya natin mga idol na mga may taglay at may kaalaman sa ganyan, ako hindi mo ako mapaparespeto dyan, tatapatin ko na kayo mga idol. O, kahit sino pa mga demonyo yan. Kasi kampo ni Satanas yan eh. Kapag mo re-respetuhin, alipores yan ng Diablo mga idol. Tapos re-respetuhin mo. Aba, kung tunay ka nananalig sa taas at kasama mo ang itaas, hindi nga nire-respeto ng itaas yan eh. Kalaban nga yan eh. Tapos ikaw, re-respetuhin mo. Kung meron ka rin ng kakayahan at may taglay ka rin lang, hindi mo dapat respetuhin ang mga yan. Oo, ay di magbuelo kayo, magbulo kayo kung sino. Diba? At kung kaya mo rin lang sila, bakit ka matatakot sa mga hayop na yan? Diba? Ganun na mga idol. Huwag kayo magagalit sa akin mga idol. Yung mga idol natin dyan na mga believer sa ganyan. Tandaan nyo mga idol, huwag nyo sasampalatayanan yung mga yan. Kasi kalaban ng Diyos yan eh. Kalaban yan ng ating Panginoon. Tapos re-respetuhin mo. Kaya nga eh. Yung bayaw ko, maski ganun yun. Hindi mo mapaparespeto sa ganyan yun. Ganun din ako mga idol. Hindi mo ako mapaparespeto sa mga yan. Yung nga, mayayabang din yan. Sabi nga niya, yung mga na-encounter nga namin, pinakamalupit yan, yung kantadang pula eh. Ang sabi nga nun eh, gawin nyo ang gusto nyo at gagawin namin ang gusto namin. So, ganun, gawin nila ang gusto nila. Gagawin din natin yung ating. Kung may kakayahan ka rin lang, ba't ka matatakot sa mga yan? Di ba? Titignan natin kung kaya ka nila. Ano lang naman yan eh. Yun nga lang, kung hindi ka nila kaya, respetuhin mo sila. Kung hindi mo sila kaya, talagang gano'n, re-respeto ka sa kanila. Di ba? Pero, kung may kakayahan ka at alam mo kung paano sila pupuksain, hindi mo dapat respetuhin yung mga yan. Kasi sila lang ang dumadayo dito sa atin eh. Sa totoo lang, itong mundo natin, magmula nung maging mundo ito, hindi na lang ng Diyos to para sa atin. Tayong mga tao. Oo, inihasik ng ating Panginoon Diyos ang Diablo sa lupa para subukin niya ang mga tao. Kung para kanino, kung kanino talaga. Tapos, respetuhin mo yan, alipores ng Diablo yan. Di para mo na sinabing ayaw mo sa Diyos. Diba? Diba? Tama mga idol? Wag. Itong mundo nila lang ng Diyos to para sa atin. Hindi para sa kanila. Dahil sila may sariling mundo. Kaya nga may mga lagusan yan eh. Kung sila nagmumula, papunta rito sa atin. At pagkit ko na nga yan, sa mga unang video ko, kapag nakapasok sila sa ating mundo at nagustuhan nila, mamamahay na yan dito. Nabanggit ko na nga sa inyong lugar eh. Huwag tayo lalayo, sa inyo na lang compound, sa inyong lugar. Kapag napadpad yan dyan at nagustuhan yung lugar nyo, mamamahay yan dyan at sa bandang huli, mamimirwisyo na sa inyo yan. Kaya nga maraming naabandonadong gusali, mga bahay o ano paman, dahil sa kanila. Pinamamahayan nila sa bandang huli, ikaw pa may-ari, ikaw lalayas. Bakit? Hindi mo sila kaya eh. Pipirwisyohin ka nila, bibigyan ka ng sakit. At the same time, papatayin ka nila. Pero sa mga may kakayahan, tulad natin mga idol, hindi po pwede yan. Sa akin, ako mapasok ka dyan. Papasukin mo yung lugar ko, mamamahay kayo. Sisipakin kayo. Doon kayo pahintang mamahay sa lugar ko. Kaya yung mga idol, huwag nyong sasampalatayanan ng paanuhin yan. Kalaban kayo ng itaas kapag yan, naniniwalaan nyo. Tunay kang alagad ng ating itaas, huwag kang re-respeto sa mga yan. Kalaban ng ating itaas yan eh. Alipores ng Diablo yan. Di ba? Yun lang, masasabi ko mga idol, huwag kayo magagalit sa akin mga idol. Lalo yung mga kapwa ko na mga virtudes dyan, na mga may alam o may taglay. Alam nyo naman yun, di ba? Yung mga manggagamot natin, mga magagaling na manggagamot, galit din dyan. Sa totoo lang.
yung mga malulupit natin mga manggagamot. Eh, yung mga paranormal natin mga idol, hindi naman natin masisisi. Wala namang alam talaga sa ano yan eh. Oo, ako gumagamit ng kung ano-ano mga gadget. Ano magagawa ng gadget sa mga yan? Kaya nga nilang wasakin yan, kaya nilang sirain yan eh. Oo. Eh, meron nga kami pinuntahan eh, sa lugar ng Quezon City. Hindi ko nababanggitin ko saan yun. Mga equipment na nga, binasak, sinira eh. Yan pa kaya, gadget lang yan. Hindi nila kaya sirain. Oh. Yung pinuntahan namin doon, mga equipment, mga backhoe, mga payloader, kasi binuldoser yung area, dinivelop eh. Oh. May mga elemento na mamahay doon. Sinira yung mga equipment nila. At the same time, maraming mga doon na pininsala nila. Nung bandang huli nga, hindi kayo maniwala, naikwento ko na rin ito mga idol eh. Nung napadpad kami sa lugar na yun, sinundan kami hanggang bahay. Oh. Niyugyug yung bahay namin, nalanganing oras. Naikwento ko na yan. Oh, pero nung labasin ko siya, hindi siya nagpaamon. Kaya sabi ko sa kanya, ulitin mo po, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Ganyan mga idol. Kukwentuhan na naman tayo tungkol sa mga ganyang bagay. Kasi nga, napapahon. Tanungin yung mga idol natin, mga matitinding mga gamot. Lalo yung mga pumupunta sa ganyang bagay, tanungin mo kung may respeto sila dyan. Kasi abusado yung mga yan, sa totoo lang. Abusado. Oo. Habang binibigyan mo sila ng pansin, kaya sa akin, walang puwang yan. Sa totoo lang, mga idol. Kaya hindi ko pinag-uukulan ng pansin yan. Kabay lang, sandali po ah. Ayan, mga idol ha. Tuloy natin ang ating kwentuhan. Yung nga, nabanggit ko nga sa inyo, yung mga matitindi natin mga albularyo, maliban na doon sa mga hindi marunong pumuksa, yun, siguro, mahina ang kakayahan ng mga yun. Tulad nung nabanggit ko na sa nakaraang kwento ko to, meron akong kakilalang albularyo, hindi siya marunong pumuksa. Oo. Kaya nga, nung magkakilala kami noon, humingi pa nga sa akin yung ano yun eh, konting depensa. Dahil nakaranas daw siya na binuhat siya ng kapre. Oo. Nakaranas daw siya noon. Mga idol, tandaan nyo, kapag malakas ang taglay mo, ayan nga, sinabi na nga ng bayaw ko yan eh. Lahat ng mga yan, aliporis ng diablo yan. Pinakikilos siya ng diablo para mapapaniwala lalo ang mga tao sa ganyan. Kaya mga idol, huwag yung ugaliin na paniniwalaan yung maigi yung mga yan at sasampalatayanan nyo. Dapat nga yan eh, sinasawata yan. Kaya nga lang, hindi natin masisisi yung iba natin mga idol na walang kakayahan. Oo. Yung sa mga walang kakayahan, wala tayong magagawa doon. Kung wala kayong kakayahan sa ganyan, lumapit kayo o umano kayo sa mga may kakayahan na kayang sawatain yan. Yun lang ang dapat. Yun naman sa mga paranormal expert natin, ako, sasabihin ko na ang totoo, yung mga paranormal expert natin, wala rin kakayahan yan para sawatain yung mga yan. Oo. Yung idol nating SCM Kaluwag, matindi na ang taglay nun. Pero, nalilin lang pa siya ng diablo. Oo, nalilin lang siya. Kapag meron siya sinuring bagay, may sinuring lugar, nalilin lang siya ng diablo. Alam mo kung bakit? Kasi ang pangalam niya, yung nakakausap niya doon, yung espiritu nung namatay o kung sino pa man. Pero hindi niya alam, nalilin lang siya ng diablo. Oo. Pero mga idol, tandaan yung maigi. Ang diablo maraming alipanes na pwede niyang kasangkapanin para papaniwalain ka. Pero pag ang taglay mo talagang kalaban nila, hindi ka nila mapapaniwala. Ano man ang ipalitaw nila, ano man ang ipakita sa'yo, hindi ka nila kayang papaniwalain.
Yung mga paranormal natin na lalo yung mga third eye kuno, na nakikita yung espiritu ng namatay. Hindi po totoo yun kasi ang isang tao pag namatay, nabanggit ko sa una kong video yan, ang tao pag namatay na, wala na yung sarili niyang espiritu, bumabalik yan sa Ama. Oo, anuman uri kinamatay niya, bumabalik sa Ama ang kanyang espiritu. Binabawi ng Diyos yun eh. Maging yung kanyang kaluluwa, wala na ring silbi, patay din yun. O ngayon, sino makakausap mo doon? Halimbawa, ikaw isang paranormal. Sino nakakausap mo doon? Diba? Ang tanong, kung may nakausap mo doon, nasa akala mo yung espiritu nung namatay o yung kaluluwa nung namatay, ang tanong, nalinlang ka o hindi? Nalinlang, diba? Dahil pag pinagbatayan mo ang Biblia, mga idol, ang patay kailanman ay hindi na muling magbabalik o magpapakita. Maging ang kanyang kaluluwa, wala nang silbi. Ngayon, kung sino makakausap mo ron, number 1, 99.9, alipores ng Diablo yun. Oo, totoo yun mga idol. Kasi isa rin ako sa ganyang paniniwala dati, na akala ko nakakausap natin mga kaluluwa ng namatay, o kung sino mang pinaslang sa lugar na yun. Pero nung matutunan ko yung tunay at tama, hindi ko na pinaniniwalaan yan. Matatandaan nyo sa amang lugar na may nagmimilagro o merong kababalagan, alipores ng Diablo yan, wala nang iba. Engkanto man yan, maligno man yan, laman lupa man yan, ano man yan, alipores ng Diablo. Totoo yung mga idol, dahil yung patay, pag namatay na, pwedeng kasangkapan ng Diablo yung itsura o yung imahen ng namatay. Pero ang tanong, pag kinasangkapan ng Diablo yun, nakausap mo, sino ang nakakausap mo ron? Yung mismong namatay? Hindi. Tanong ulit, nalinlang ka o hindi? Nalinlang. Kaya kasi pag habang pinangahawakan yung mga idol na ang patay muling nagbabalik, tuwan-tuwa Diablo sa inyo. Bakit? Pinaniniwalaan nyo yun eh. Siya may na lang nung ganun eh. Ginagamit niya yung imahe nung namatay para mapapaniwala ang mga tao na ang patay ay muling nagbabalik. Di ba? Tama mga idol? Ganon. Kaya kapag ikaw tunay na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, kaya sabi niya, nilagay ko sa gitna ninyo ang masama at ang mabuti, ang liko at ang matuwid. Kayo mamili. Pinapipili nga ng Diyos ang tayong mga tao. Pero may pinauna na siya, piliin niyo, sabi niya, ang mabuti upang kayo ay mabuhay ng payapa. Kaya may mga nabubuhay ng maligalig ang buhay eh. Kasi naniniwala nga doon sa ganun eh. Di ba, yung lugar niya, merong ganyan. Tapos pinaniniwalaan mo yan. Ang tanong, maligalig buhay mo o hindi? Maligalig. Oo. Kaya ako mga idol, sa totoo lang, kapag yung tinirahan namin, naramdaman kong meron, hindi ko na pinapatagal yan. Oo. Hindi ko na hinahayaang mamirwisyo pa yan. Kasi wala ibubunga maganda eh. Di ba? Nabanggit ko na nga yan eh, sila ang dumadayo sa mundo natin, hindi tayo ang dumadayo sa mundo nila. May sariling mundo yung mga yan eh. Yung mga elemento na yan, mga laman lupa, mga ano, meron yung sariling mundo. Dapat nandito, napapadpad dahil doon sa lagusan o yung portal. Di ba? Tama? Ano na mga idol, wag sana magagalit sa akin ha, yung mga idol natin, mga manggagamot dyan, yung mga idol natin paranormal dyan, huwag kayo magagalit sa akin. Kinukwento ko lang at sinasabi ko lang, yun totoo. Oo, di ba? Kasi sa totoo lang, sa aminin natin hindi. Yung mga paranormal natin dyan, experts, o yung mga ibang idol natin na may kakayahan sa spiritual, nalilin lang sila ng Diablo. Dahil nga, nakalagay sa Biblia, ang Diablo, mula pa ng pasimula, mandaraya, manlilin lang, sinungaling. Kaya itong inyong lingkod, idol, huwag kayo magagalit sa akin. Hindi ako malilin lang yan. Kahit sino magpakita sa harap ko, sino lumitaw,
itsura nung namatay o kung sino pa man, hindi ko paniniwalaan yan. Bakit? Nakalagay sa Biblia nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Tama, di ba? Datapwat hindi na alam ng patay kung ano sila. O, nasa Biblia yan. Hindi ko lang alam kung anong talata o ano sa Biblia. Pero pag sinuri nyo ang Biblia, naroon yan. O, ano pa sabi? Hindi sila makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Sapagkat wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. So, kung ikaw isang paranormal o isa kang albularyo o manggagamot na may kakayahang kumausap sa mga yan, tanong, sino yung kinakausap mo? Di ba? Pag sinabi mo na ang kinakausap mo yung espiritu nung namatay, kalabang ka ng taas. So, pag sinabi mo kinakausap mo yung kaluluwa nung namatay, humihingi ng tulong. Nalilin lang ka, idol. Kalabang ka ng itaas. Bakit? Sinabi na niya yan eh. Oh. Pinagpauna na niya. Ang tao pag namatay wala nang alam sa silong ng araw na ginagalawan nating mga buhay. Di ba? Kaya yung mga idol sinishare ko lang naman sa inyo. Huwag kayo ma-open sa akin at huwag kayo magagalit. So, tayo naman pare-pareho mga may kaalaman tungkol sa ganyang spiritual, may kanya-kanya nga lang tayong paniniwala. So, yung paniniwala nyo kung ganun, inyo yun. Pero yung akin lang, sinasabi ko lang sa inyo at binabahagi ko yung totoo. Na sana, matutunan nyo rin. Dahil dati, kaisa nyo ako sa ganyang paniniwala. So, kaya mula nung talikuran ko yung ganyang paniniwala, ang diablo hindi ako kayang linlangin sa mga ganyang kapalagan. Bakit? Wala nang puwang eh. Ito, ikukwento ko sa inyo. Nung namatay yung misis ko, sinubukan ako linlangin ng diablo. Yung paboritong baro ng misis ko, nasa panahon ako ng dalamhati o kapigatian, kalilibing lang yung misis ko. Pinagalaw ng diablo yung baro. Nung makita kong gumalaw, ano sabi ko? Magpakita ka sa akin, hindi ikaw ang tunay kong asawa. Pinatay ko pa yung ilaw pinatay ko yung ilaw. May kalahating oras palang ilaw. Sabi ko, magpakita ka sa tunay mong anyo, hindi mo ko kayang nilangin. Pagagalawin mo yung baro ng asawa ko, para mapapaniwala mo ko. Yun mga idol. Sana matutunan nyo rin yung mga ganyang bagay. Na lalo yung mga matitindi natin mga manggagamot na tumatawag ng mga espiritu. Kala nyo ba yung mga matitindi natin manggagamot, tinatawag nila yung mga espiritu? Kaluluwang buhay, kaluluwang ligaw, espiritu ligaw. Mga idol, kung kayo tumatawag ng ganyan, hindi po yan totoo. Yung tinatawag nyo, hindi yung espiritu talaga nung namatay. Nililin lang kayo ng diablo. Inaanyuhan ng diablo yung imahe nung namatay na tinatawag nyo. O yung kaluluwa nung namatay na di umano naliligaw. Kaya mga idol, bihira may paniniwalang ganyan. Pero sana matutunan nyo rin yan para huwag kayong maligaw. Huwag kayong madaya ng diablo. Kaisa nyo ako dati dyan, sa ganyan. Pero nung malaman kong katotohanan, subukan nyo. Hindi naman sa inyo mga paranormal na marunong tumawag ng espiritu. Subukan nyo na pag dumitaw sa harapan mo, kain mo agad. Hindi ikaw. Sabi mo kagad sa kanya, hindi ikaw. Yung tunay na namatay dito. Lalaya sa harap niya. Kaya lang kasi may mga idol tayo dyan na although may kaalaman sa ganyang spiritual na pangyayari, mahina ang kakayahan. Hindi ko sinasabing malakas ang kakayahan ko, pero magkaiba tayo. Yung nga sabi nung nakausap ko ring manggagamot, ang mga manggagamot na may kanya-kanya lang pamamaraan. Tama siya doon. May kanya-kanyang diskarte. Ganyan maging yung ating mga paranormal. Isa na nga, idol ko si Idol Ed. Kaluwag, idol ko yan.
paranormal expert yan. Tumatawag din ng mga espiritu yan. Oo. Pero alam ko, nalilin lang siya ng mga nalilin lang siya ng Diablo. Kasi yung mga tinatawag niya, hindi talaga tunay yun. Oo, napapahinuhod niya, napapaamo niya, ano niya. Pero, hindi tunay na espiritu nung namatay, yung kanyang tinatawag. Pero hindi ko siya kinukontra doon. Kanya yun eh. Paniniwala niya yun eh. Oo. At siya nag-aral ng mga ganyan, kababalagan. Oo. Kaya nga, minsan ko pa yung mga nag-aral sa mga ganyang uri ng kababalagan, yung panalilin lang eh. Samantalang, yung mga hindi nag-aral, tulad ko, hindi ako nag-aral sa ganyan. Tinuruan lang ako ng bayaw ko. Pagkatapos, ako mismo, tinukpas ko yung mga pangyayari. Binasi ko sa Biblia. Ang sabi nga, subukin nyo. Kung ang espiritu kaharap nyo ay tunay. Di ba? Yun, ako mismo, napag-aralan ko, tinukpas ko. Totoo nga naman, nasa Biblia yan. Ang tao, pag namatay, wala nang alam sa silong ng araw na ginagalawan natin mga buhay. Ay, sino yung tinatawag mo? Sino yung espiritu kinakausap mo? Di ba? Okay na mga idol, salamat ng marami sa ating kwentuhan at sinamahan niyo ako. Sana lahat ng video ko pag napanood niyo, tapusin niyo hanggang dulo para nakukuha niyo ng lubos yung ating kwentuhan. Shoutout pong muli sa inyo mga idol. Huwag kayo ma-open sa akin huwag kayo magagalit. Oo, binabahagi ko lang naman sa inyo, yun din kaalaman ko. Kaya nasabi ko sa inyo, kahit kwentuhan lang tayo, kwento-kwento lang, makakapulot kayo sa akin ng informasyon na magagamit nyo. Kahit wala kang kakayahan at wala kang kaalaman, idol, subukan mo. Pag may nagpakita sa harap mo, na inakala mo espiritu nung kakilala mo, espiritu nung kamag-anak mo, o kung sino pa man, subukan mong brengkahin. Sabihin mo sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas, hindi ikaw. Kasi pag sinawata mo yan, alam din ng Diablo yan kung naniniwala ka o hindi. At pagka nakita ng Diablo yung paniniwala mo, pananalig mo, ayun, kanya ka. Malulungkot ang itaas. Bakit? Kasi pinaniwalaan mo yung kalaban niya Pinakitaan ka lang ng kung ano-anong kababalagan Naniwala ka na. Di ba? Ganon mga idol. Kaya yan, advice ko lang sa ating mga idol dyan, lalo yung mga paranormal natin. Kalimutan nyo yung ganyan pangyayari. Okay na mga idol. Salamat ng marami at sa Black List tabi, sinamahan nyo ako sa kwentuhan natin ito. O kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo para talakayin natin sa mga susunod pang video. Okay no? Ito po muli, inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!